kapatid. Come on, let's continue to praise Him. Hallelujah. He is worthy. He is worthy to be praised. Amen. I am delighted to be here again, mga kapatid. Medyo matagal-tagal na. But I thank the Lord for His blessing of protection and a blessing of opportunity for us to be once again glorifying His name. You may be seated for a while. Amen. It's the world is celebrating the Mother's Day. It's a Mother's Day today. And sa lahat ng mga nanay ay ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. So the world is looking on the importance of mother. And kung wala ang nanay natin, wala tayo dito ngayon. So regardless of nandyan pa ang nanay nyo o wala na, but because of them, we are here. And we thank the Lord that we have mothers. And God is good because mothers are the exact demonstration of God's love, actually. It's a demonstration of God's love. And for the past few months, ay hindi nyo ako nakapiling dito, Pastor James. I'm very sorry, yung schedule medyo pinagsasama-sama, no? But kahapon, yung mga kabataan ay nandoon sa Pilar. At medyo nangitim ng konti si Brother Francis, nainitan. And they enjoyed, but me, talagang I'm taking the parang day as my rest, no? So I really just rest doon sa sasakyan, pero kulang pa, no? Daming mga gagawin. But the upcoming conference is on May 22, so we're all invited there. And they allotted the Saturday as for the Section 5 delegates and also for the Section 3. So, bakit merong ganong parang schedules? Dahil maliit yung lugar natin. So, I've tried my best together with the GenSoup to look for a bigger place. Ang dami na namin napuntahan. At talagang ang sanlibutan ay mas preferred nila yung kikita sila kaysa sa fixed rate nila sa atin. So, na-turn down tayo dyan sa Smart Araneta, sa MOA, hanggang sa wala nang ibang tumanggap sa atin. Philippine Arena, pwede rin. Kaya lang mukhang ayaw yata nila na accordingly ayaw nila dahil baka mangaral doon daw at tamaan. Hindi, yun na siguro, I don't know kung anong reason nila. But again, the upcoming conference is on May 22 down to 25th. Please pray for your pastors and that they will enjoy the presence of the Lord together with their families. At ay mga pastor nating luluwas from Mindanao and Visayas, that sila i-bless din ng Panginoon. And I'm glad and honored to be here, our pastor, Pastor Alex, and his wife. Sir, it's I think it's the twice na makilala ko lang sila, no? Yung living ni Sir M. Ngayon. So, God bless you, sir and ma'am, and thank you for again visiting the Church of RTCM. Salamat sa prayers po ninyo, ma'am at sir, kay Pastor James. We'll continue to pray for Pastor James and his family and for the Church of RTCM. And hindi na magtatagal, malapit na po. And we will see Pastor James preaching behind the pulpit.
And that's my prayer to the Lord. And that's my prayer to the Lord. Amen. Okay, so without further ado, I invite everyone again to please stand. Pasensya na kayo sa introduction. Na-miss ko lang kayo. Na-miss ko lang kayo. Amen. At nagkataon, it's Mother's Day. I would like to refer my sermon today to the celebration. Okay lang ba sa inyo yan? Mga tatay, medyo excuse muna tayo. Kasi araw nila eh. Bigyan natin sila ng parangal. At nararapat po yon. Ito ay magagaling sa 1 Kings chapter 3, beginning from verse number 16 up to verses number 28. Ito po ay istorya na kung saan si King Solomon ay humarap bilang hukom sa dalawang babae na nag-aagawan sa kanilang anak. Let us read in verse number 16, 1 Kings chapter 3. Then came there two women that were harlots unto the king, and stood before him. And the one woman said, O my lord, I and this woman dwell in one house, and I was delivered of a child with her in the house. And it came to pass the third day after that I was delivered, that this woman was delivered also, and we were together. Sabay silang nanganak, magkasama sa isang bahay. There was no stranger with us in the house. The same we two in the house. Dalawa lang po sila. Verse 19, and this woman's child died in the night because she overlaid it. Naipit niya, nagulungan niya, nadaganan niya. No? Verse 20, and she arose at midnight and took my son from beside me, while thine handmaid slept, and laid it in her bosom, and laid her dead child in my bosom. So pinagpalit, no? And when I rose in the morning to give my child suck, behold, it was dead. But when I had considered it in the morning, behold, it was not my son, which I did bear. And the other woman said, Nay, but the living is my son, and the dead is thy son. And this said, No, but the dead is thy son, and the living is my son. Nagtalo na sila. Anak ko yan eh, anak ko yung buhay, sa itong patay na anak. Sabi nga, no? Thus they spake before the king. Verse 23, then said the king, the one saith, This is my son that liveth, and thy son is the dead. And the other saith, Nay, but thy son is the dead, and my son is the living. And the king said, Bring me a sword. And they brought a sword before the king. And the king said, Divide the living child into two, and give half to the one, and half to the other. Then spake the woman whose the living child was unto the king, for her bowels yearned upon her son, and she said, O my lord, give her the living child, and in no wise slay it. But the other said, Let it be neither mine nor thine, but divide it. Verse 27, then the king answered and said, Give her the living child, and in no wise slay it. She is the mother thereof. And all Israel heard of the judgment which the king had judged, and they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to do judgment. Wow! Now, I keep on reading this, mga kapatid. And I find out, mga kapatid, yes, Solomon is a wise king. But let me tell you, today it's not about Solomon. We honor Solomon so much. But today, let us honor the mothers. Solomon said, Solomon came to the decision. Solomon said, she is the mother. What made Solomon to decide that this woman is the true mother?
there should be one thing that Solomon made his mind, that this woman is the true mother. Brethren, let me preach to you today the word that says, she is the mother. Can you bow your heads and close your eyes? Lord, without you, Jesus, we can do nothing. Lord, let your spirit move in this place. God, hallelujah, judge us, Lord, with your words and establish it in our hearts. Let your word, hallelujah, hallelujah, Jesus, be established in the minds of men. God, I pray that your spirit, as I speak today, your spirit will move and give us comfort today. In Jesus' name I pray. Amen. Clap your hands to the Lord. Come on, let's clap our hands to Him. Let's honor the Lord Jesus. He is the true source of wisdom. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name. You may be seated. She is the mother. There was a story, brethren, that years ago, there was a mother was walking across the hills of southern Wales carrying her own baby when she was overtaken by a blizzard. Isang araw, itong isang nanay, dahil malakas ang snow nung panahon na yon, bit-bit niya yung kanyang anak. And then when the storm subsided, her body was found beneath a mound of snow. Nung matapos yung, sa ating kasi ang bagyo tubig eh. Sa kanila ang bagyo snow. At sobrang lakas ng snow. At ang nanay at ang batang ito ay nandoon sa snow. At nung matapos na yung snow, mga kapatid, yung blizzard, nakita ang magnanay na ito natatabunan ng snow. But before she died, however, she had taken off all of her outer clothing and wrapped it around her baby. Bago mamatay ang nanay na ito, mga kapatid, sa gitna ng bagyo ng snow, the blizzard, hinubad niya lahat ng mayroon siyang damit, mga kapatid, at ipinambalot niya sa kanyang anak. At nung ang bata, mga kapatid, namatay yung nanay, of course, sa sobrang lamig. Pero nung binuksan, mga kapatid, yung ipinambalot sa bata, when it was unwrapped, the baby boy was found alive and well. And years later, that child, David Lloyd George, became the Prime Minister of Great Britain and one of the England's greatest statesmen. Naging kilalang tao, naging Prime Minister ng isang dakilang bansa. But because of his own mother, who sacrificed her life, that made this man popular, that made this man great. What is my point? The point is this, brethren. Kung walang sakripisyo ng magulang, kung walang sakripisyo ng nanay, hindi tayo magiging kilala. Hindi tayo magiging dakila. Well, sabihin na nating mabait kang tao. Well, sabihin nating matalino kang tao. Yes, salamat sa Panginoon at meron kang ganyan, nakatayuan sa buhay. But without your mother, without the sacrifice of the mother, you will not reach the point where you are at now, right now. Hindi mo mararating yung kalagayan na yan without the sacrifice of the mother. The word sacrifice, this is the word wherein I can best describe mother. I cannot best describe the sacrifice for father. Sorry, mga tatay tayo. Pero sabi ko nga, araw nila ito. But let me tell you the truth. It's true enough, mga kapatid. For me, personally, I'm a married person. I have my kids, I have my wife, but I can tell you, I cannot over-sacrifice or outrun the sacrifices that the mother is giving. Hindi ko kayang gawin yun. Kahit magdamag pa ako magtrabaho,
I am a workaholic person, mga kapatid. I don't sleep until I didn't finish anything na nasa harapan ko, mga kapatid. Pero nakikita ko yung asawa ko, parang mas workaholic pa kaysa sa akin. I have my 4 kids, mga kapatid. At yung 4 na bata na yun, mga kapatid na anak namin, nakita ko yung sakripisyo ng asawa ko. I cannot get up in the middle of the night, Pastor James. Hindi ko kayang bumangon siguro 1 linggo, kaya ko 'yan. Excited eh. May anak ka eh, no? Pero habang tumatagal, kahit na umiiyak na yung anak mo sa madaling araw, bahala ka diyan, nandiyan naman ang nanay mo eh. You cannot overrun or you cannot even yung malampasan yung sakripisyo na ginagawa ng isang nanay. And this is the best description that I can give you, mothers. Your sacrifices is really great. Pwede ba nating palakpakan ang mga nanay, mga kapatid? God gave us mothers not just for biological and emotional reason, but God gave us teachers. God gave us nurturers. God gave us counselors, intercessors, and protectors. Yes, women are weaker vessel, kung sabi nga nila, but no. For me, it's not my father who really protected me, it's my mother. Minsan yung salita pa ng nanay ko mas nakakakilabot kaysa sa salita ng tatay ko. Pag ang nanay ko sumigaw, kahit nasa kabilang kanto ako, mga kapatid, takbo. Kasi kung hindi, walis ang hasalubong sa iyo. Buti sana kung yung dulo ng walis, kundi yung hawakan ng walis ang sasalubong sa iyo. Maraming beses na akong napalo. Maraming beses akong sumama ang loob sa nanay ko nung ako'y maliit pa. Pero nung ako'y lumaki na, sabi ko, hindi lahat pala ng aking naramdamang sakit at hapdi, palo, kurot, pingot, sa akin ng aking nanay ay hindi pala yun ay para ako ay masaktan, kundi para ako ay matuto. And that's the way how these mothers should be i-promote or bigyan ng parangal. It's because God gave us mothers, not just for a biological reason, but to teach us, to encourage us, to nurture us, to counsel us, and to protect us. In the story of the Bible, mga kapatid, sa 1 Kings chapter 3, in verse number 16, it says that then came there 2 women that were harlots. These women are not living righteously. But these are mothers. But they are prostitutes. Now, binabasa ko siyang maigi, mga kapatid. These are women wherein the society is already judged them. Nahukuman na sila ng lipunan. Masama ang tingin sa kanila. Hindi maganda ang kanilang patutuo sa buhay. The society is like looking at them as the meanest, ang pinakamababang uri ng tao sa lipunan. Maaring hindi sila nakakatanggap ng paggalang mula sa tao. Maaring ang paningin ng tao sa kanila ay marumi, mga kapatid. But this is the fact that the Bible is telling us that there are people that they are suffering from the judgment of the society. But look at what happened, mga kapatid. They are being placed in the Bible. Nilagay sila ng Panginoon sa Biblia upang pag-usapan, upang ipakita sa atin na ang Diyos ay hindi nakatingin sa lumang istorya ng buhay natin, mga kapatid. Ang Diyos ay nakatingin sa istorya ng puso natin. God never defined us based on our history. Hindi kanya i-define, hindi kanya papangalanan, hindi kanya kikilalanin base sa luma mong buhay. Ay, sino ba ditong hindi masama?
Sino ba sa atin dito ang nung tayo ay bago maglingkod sa Diyos ay napakatutuwid na natin? Di ba ang sasama po ng ugali natin? Sabihin mo sa katabi mo, di ba masama ugali natin dati? Natin, hindi mo. Kasi personal naman po, masama ugali natin. Ha? Huwag masama ugali mo. But listen to this. Motherhood is not about perfection. Motherhood is about sacrificial love. If you want to serve the Lord and you will wait for the time that you will be perfect, mga kapatid, hindi ka makakapaglingkod sa Diyos. Kung hihintayin mo, nangiging matuwid ka bago ka maglingkod sa Diyos, nagkakamali po tayo. God is not waiting for your perfection actually. Because without God, there will be no perfection. Perfection only comes from God. And if you serve God, then God will make you perfect, mga kapatid. But outside God, kahit gaano katalino, kahit gaano kaayos ang buhay mo sa tingin mo, kahit gaano kaayos o kagalang, hindi mo masasabi na ikaw ay perfecto, maliban na ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo at ang kanyang banal na Espiritu ay sumaiyo, hindi ka magiging perfecto sa harapan ng Panginoon. The Spirit of God is making us perfect. Because the Spirit of God is helping us in our infirmities. Ang trabaho ng banal na Espiritu Santo ay tulungan tayo sa ating kahinaan. And why Jesus Christ and why God Himself will let us experience the power of the Spirit if we will not need it? Bakit mag-iiwan ng Diyos sa atin ng comforter kung hindi natin kinakailangan? It is because kailangan natin. Kaya sabi ng Diyos, I leave you. Eh, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. I leave you my Spirit. The Spirit of God and God Himself is God. They are one. Walang tatlong Diyos. Walang dalawang Diyos. Isa lang ang Diyos. Ang Espiritong nararamdaman natin ay siyang Diyos na tunay. Siya rin yung Diyos na umakyat doon sa langit, mga kapatid. At siya rin yung Diyos na bababa pagdating ng panahon. There's only one God and one Spirit. So guys, if God is a Spirit, then the Spirit of God is the one we feel and we enjoy every day of our life. Without the Spirit of God, hindi natin kayang maging maayos. But I thank the Lord Jesus that God is not looking into my history. Hindi niya binuklat yung aking lumang pagkatao at sasabi niya, ikaw basugolero ka nung unang panahon, ikaw adik-adik ka, ikaw masama ugali mo, palasagot ka sa magulang, ikaw wala kang turing, pinag-aaral ka, kating ka ng kating. Hindi na inungkat ni Lord yung buhay ko noon. Kasi hindi siya interesado, mga kapatid, sa mga pagkakamali ko. Ang Diyos ay interesado, hallelujah, sa laman ng puso ko ngayon, na gusto ko siyang bigyan ng parangal, papuri, pagsamba at pagdakila, at paglilingkod sa Kanya. So please, don't live in your past. Huwag ka nang balik sa nakaraan mo. God already forgave you. God did spare Rahab. Do you remember the Bible? Ni-spare ni Lord si Rahab. She is a prostitute. And God even used David, an adulterer. Si Thomas, a doubter. Judas, the betrayer. Ano pa? Ikaw, sugarol, babaero. Ano pa? Lapastangan. Sunog baga. Ako, barumbado. JGO. Well, look at me. I'm not perfect. But God is not about perfection. God is not looking on perfection. Kaya nga may banal na Espiritu Santo sapagkat tinutulungan tayo ng banal na Espiritu Santo na yung ating lumang buhay ay unti-unting mabago. Babaguhin ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Amen. Let us remember, brethren,
that God's love redeems the condemned. When Jesus Christ died on the cross, listen to this, God redeems the condemned. Yung mga kinukondemn ng tao, yung may mga ketong na nilalayuan ng tao. Hallelujah. Nakikita niyo sa Biblia yun, mga kapatid. Pag may ketong ka, hindi ka pwedeng lumapit sa kahit na sino man. I just knew, mga kapatid, na itong si Josefina Guerrero, mga kapatid, I just saw in one of the reels, mga kapatid. She was one of the hero in the World War II. May ketong siya. At ginawa niyang advance yun, mga kapatid. Ginawa niyang pagkakataon yun para maging spiya siya. Nung tayo ay sinasakop ng mga Hapon. At siya ay nagbibigay ng impormasyon sa mga sundalong Amerikano at mga gerilya ng Pilipinas. Imagine, yung kanyang, kaya hindi siya malapitan, kaya hindi siya ma-search. Kasi may ketong siya. Noong unang panahon sa Israel, mga kapatid, pag ikaw ay may ketong, ikaw ay lalayuan. And they are licensed and legal for them to kill you when you force yourself to come near or to go near to the people. Pag pinilit mong lumapit sa tao, may lisensya silang batuhin ka at patayin ka. Ganun, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ganun nung unang panahon. But when Jesus Christ came, pinakita ng Diyos sa marami na He can heal the leprosy. He can even touch those unclean things and it become clean. Gusto ng Diyos ipakita sa atin, hey, huwag kayo nang husga. Kahit gano'ng kasama yung tao, kahit anong pinagdaanan ng tao, pag ang Kristo ang lumapit sa kanya at tinanggap niya si Kristo, ang taong niya na mayroong masamang buhay noon ay magkakaroon ng pagbabago ang kanyang buhay because of the presence of the Lord. That's why you cannot change yourself. I cannot change myself. I cannot make myself good. Kahit pa lumakad ka dyan na maglagay ka ng bilog sa ulo mo, kahit dahan-dahan ka pang lumakad, ganyan, at sabihin mong, habemus, papam. Kahit magmukha ka pang Santo Papa, hindi mo magagarantiya na sa kapangyarihan mo, ikaw ay magiging perpekto. You cannot make yourself good. I will tell you this, only God is good. Only the Lord is good. Without the Spirit of God, without the changing power of the Spirit of God, you cannot be good. Kaya kung gusto mong bumait, hallelujah, na hindi mo magawa, all you need to do is to have the Spirit of God. Those religion, those teachings that they don't believe in the power of the Holy Ghost and power of the Holy Spirit, stop hearing them. You know what? Because sino man pwedeng magpasubali sa testimonya ng isang taong napuspos ng banal na Espiritu Santo? Talungin mo yung isang taong napuspos ng Espiritu Santo, gawa-gawa mo lang ba yan? Ano yung chuchay mo? Bitsin-bitsin. At sino mo to? Interviewin mo. Sasabihin nila sa'yo, no, I don't made it up. I just don't understand. Hindi ko lang maintindihan. Bakit habang ako ay focus na nagpupuri sa Panginoon, sumasamba sa Kanya, hindi ko mapigilan yung aking dila habang sumasamba sa Panginoon. Parang may kapangyarihan. Hallelujah, nito dumadaloy sa akin na hindi ko maintindihan. Hindi ko ginagawa-gawa ito. Bakit ko gagawin ito? Inatatakot nga ako. But those people that experience the baptism of the Holy Spirit, I can tell you, mga kapatid, hallelujah, sila ang tatayo sa likod ng pulpit, sasabihin nilang, hindi namin ito gawa-gawa. Yes. Diba? Even the people in the upper room, diba? Ito nag-gather na yung mga tao, sabi mo to, ang aga-aga mga lasing na ito, mga lukong nito. Ang tingin nila sa mga nagpupuri sa Panginoon, mga lasing. Bakit? Because they spoke with tongues. They worship the Lord. Ang aga-aga, lasing na sila. Ang dami pa naman tao nung unang panahon na yun, sa panahon sa upper room na yun. Pinagtitinginan sila, mga kapatid.
pero hindi nila maintindihan. At nung pinaliwanag ni Apostol Pedro, ito yung sinasabi ng Panginoong Jesus, that He will pour out all the Spirit upon all flesh. This is the prophecy of the prophet Joel. And everyone understands, and they believe God. And the Lord added to the church 3,000 souls daily. Hallelujah. Kalaki ng simbahan na yon, mga kapatid. Araw-araw 3,000 baptize mo. Hindi ko lang alam kung hindi ka mapagod. Kakalublob sa mga Grabe, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi wala ni sino mang tao makapagsasabi na kaya niyang baguhin ang kanyang sarili maliban na ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumasa kanya. Everybody say amen. Amen. That's why the fruit of the Spirit can only be in those people who with the Spirit. Paano ka magkakaroon ng fruit of the Spirit wala ka namang Spirit? Love, joy, peace. Paano ka magkakaroon yan? Magkaroon ka muna ng Espiritu Santo at ang bunga niyan yung mga sinabi natin kanina. It is because God is meaning God is changing us through His Spirit, not our own spirit, but through His Spirit. Can we clap our hands to Him? Amen. That's why if your heart, if your mind is condemning you, God is bigger than your heart. In 1 John chapter 3 verse 20, if our hearts condemn us, God is greater than our hearts and knoweth all things. Kaya kung ikaw ay babalik-balik sa, hindi ako mapapatawad ni Lord sa sobrang dami kong kasalanan, sa sobrang dami kong mga ginawa sa Kanya, natatandaan pa siguro lahat yun ni Lord. Yes, of course. Natatandaan ni Lord lahat yun. God is omniscient. Hindi mo pa nga iniisip, alam niya na kung anong iisipin mo eh. Ganon katalino si Lord, ganon sa kaalam, mga kapatid. Pero mas pinili ng Diyos na kalimutan yung nakaraan mo. Mas pinili ng Diyos na ibaon sa limot, hallelujah, sa dagat ng pagkalimot, ang lahat nating mga karumihan, at tayo'y patawarin at linisin ng Kanyang banal na salita. Okay, from now on, please don't look at in your past. Huwag mong balik-balikan yun. Tingnan mo yung katayuan mo ngayon sa harap ng Diyos. If you are being haunted by your past and you feel unworthy because of your failures, remember, brethren, God is looking in the heart. God is not interested in your past. He is interested in your heart. Can we clap our hands to the Lord again? Kaya ang nanay, balik tayo sa nanay. They always have the sacrificial heart. Itong dalawang nanay na nakikita natin sa Biblia nung binasa natin kanina, both of them delivered a child. They gave birth, mga kapatid. But only one had a mother's heart. A true mother's heart. Parehas sila na may biological means to reproduce, mga kapatid. Parehas silang nanganak. Parehas silang may kakayanan nanganak. Pero hindi sila parehas na may kakayanan magkaroon ng puso ng tunay na ina. Everybody say amen. Amen. Because a mother's heart is validated by love. Ulitin ko. Ang puso ng isang magulang ay palaging nababalidate ng pag-ibig. Hindi ng perfect life. Hindi ng perfect life. Sabi natin, ito, nanay talaga siya. Alam mo kung bakit? Kasi nag-aral siya. Pagkatapos siya mag-aral, nag-asawa siya ng maayos, nabuhay siya ng tapat. Yan, nanay talaga siya. Marunong siya, matalino siya, maabilidad siya, nanay siya. No. Being a mother is not being validated but what you can do. Because being a mother is not about perfection. It's about love. Right. Amen. Hello? Minsan nagdadrive ako, mga kapatid, along yung Ross Boulevard. Pastor James, hallelujah, Pastor Alex, nagdadrive ako doon. Mayroon doon yung
Di ba, yung may daladalang anak, tapos nangihingi, sabi ko, kung ano man ito, sabi ko, kung ito man ay modus, o ito man ay, hindi ko alam kung ano ito. Pero, ang sinabi ng Diyos sa puso ko, look at that person. Tirik ang araw. Delikado ang lugar. Bit-bit niya yung anak niya. Kung anak man niya talaga yun siguro. Bit-bit niya yung anak niya. Tutulog-tulog. Nangihingi sila. Look at the mother's heart. Tingnan mo yung puso ng isang magulang. Yung puso ng isang tunay na magulang. It's not about perfect life. It's not about sitting in your room with air condition. It's not about having money sa iyong pocket. Mga kapatid, marami kang pera, meron kang magandang edukasyon. Oh, I am a true mother. No! It's not about what you can do. It's not about perfect life. It's always about your love. Kaya kung ikaw ay higit na umiibig, hallelujah, hindi lamang, hallelujah, sa Panginoon, kundi sa iyong mga anak, sa iyong asawa, hallelujah, ikaw ay tunay na nanay, tunay na magulang. Amen. So don't look for a perfect life. Para sabihin mo, sabihin ng maraming na disheartened na nanay, hindi nila naibigay yung the best sa kanilang mga anak, hindi na pag-aral sa magandang kolehiyo, sa prestigious university, hindi na pag-aral ng maayos, hindi na damitan ng maayos, hindi nakapag-provide ng mga kagamitan na para sa kanilang anak at sa ikabubuhay. Please, don't so hard on yourself. Huwag kayong masyadong malupit sa inyong mga sarili. Hindi kasalanan, hallelujah, ng mga, sasabihin yung mga anak kasi, kayo nay, tay, tamad kasi kayo eh. Pinanganak tuloy kaming mahirap. Hindi po kasalanan ng magulang na ipanganak kayo at hindi rin kasalanan ng anak na kayo ang naging magulang nila. Hindi kasalanan din ng magulang kung pinanganak ang isang bata na mahirap. Pasalamat ka nga, pinanganak ka pa eh. Pero kasalanan ng anak kung mamatay kang mahirap. Nakukuha ninyo. May educator tayo dito. Tinuturuan ninyo, sir, ang mga bata. Ang bata, pag pinanganak siyang mahirap, of course, magtatampo siya. But it's not the fault of your parents. Mga kabataan, makinig kayo. Hindi kasalanan ng magulang niyo kung ipinanganak kayong mahirap. Kasalanan niyo pag namatay kayong mahirap. Work out. Magtrabaho ka, mag-aral ka, mag-isip ka. Mga magulang ko kasi wala. Stop blaming your parents. Yung sakripisyo nila, isipin mo na lang. Yung nanay, bago manganak yan, ilang luha lumabas sa mga mata niyan. Gaano kahirap ang ginawa ng nanay bago ka lumabas at sisisihin mo lang, sabi mahirap. Mahirap o mayaman parehas na pinagdaanan ng nanay, nahirapan silang lahat. Amen. My point is this, it will always be validated by love. Amen. Don't blame your parents. Don't blame your mothers. Blame yourself. Kapag hindi ka umayos, kapag hindi ka nag-aral ng maigi, kapag hindi ka naging maayos sa paglilingkod sa Panginoon, ikaw lamang ang pwedeng i-blame, hindi yung mga magulang mo. Mga magulang ko kasi, pastor, maling pananampalataya ang tinuturo sa amin eh. Bakit? May sarili ka namang isip ah. You can go to church. Bakit? Nasa kanila ba yung paa mo? May pahiram nga ng paa, aalis ako. Ganun pa yun. Hindi, may sarili kang paa. May sarili kang pananampalataya. Pray for them so that they will also be enlightened, mga kapatid. Everybody say amen. I feel the presence of the Lord in this place. Thank you, Jesus. And then, ito na. Sabi ng dalawang magulang sa verse 26, Lord, oh my Lord, my King, anong gagawin? Sabi ni David, divide the child. Oh, grabe naman. Si Solomon pala. Sabi ni Solomon, divide the child. Walang puso tong hari na ito. Iruin mong hatiin yung bata. Ano yung laruan?
Parang nung unang panahon kasi, baon namin tira-tira. Ano yung tira-tira? Ha? Yung classmate ko pag, Jun, pingi. Kasi mahaba yung tira-tira nung unang panahon, di ba? Hati kami, oh. Kaya palagi ko siyang kasama, barkada ko siya, nanghihingi sa akin ng tira-tira. Kaya tawag sa amin, nung maliliit kami, tira-tira boys. Kasi, wala pang recess, puro tira-tira na yung dala-dala. Kaya tira-tira boys ang tawag sa amin, mga kapatid. Sabi ni Solomon, divide the child! Hatiin yan! The decision of Solomon revealed the true heart of a mother. Alam niyo, kapag sa panahon ng kagipitan, doon lumalabas ang tunay na puso ng isang nanay. Yung isang nanay, yung totoong nanay, lumalabas ang puso doon. Yung talagang pagiging binigay ng Diyos na gift sa kanya. Hindi siya nag-argue. Nung sinabi ni Solomon na, hatiin niyang bata. Hindi nag-argue yung nanay. Hindi na siya nakipag-argumento. Pero yung isa, sige, hatiin. Total, isip-isip ko, patay na ba na yung akin? Hindi patay na yung sa iyo. Luko-luko yung nanay na yun. Walang ganong Pentecostal, mga kapatid. Ha? Huwag kayong matutuwa sa dalamhati ng iba. Pag nagdadalamhati ang iba, huwag kayong natutuwa. Huwag. Ang Diyos nakikita tayo, mga kapatid. Pag nakikita niyong nahihirapan yung iba, huwag kayong, ayan nga, kasi, balasubas ka kasi. Hindi, wag yung kawaan nyo sila, ipag-pray nyo sila. Diba? She didn't argue more, but instead, she sacrificed. Sige po, mahal na hari. Hallelujah. Wag nyo lang hatiin. Sige, kanya na po yung bata. Imagine the true heart of a mother. This is what Jesus did on the cross. Instead of you and me will be on the cross, sabi ni Jesus, sige, wag na sila, ako na lang. Ako na lang. Ako na lang yung hagupitin nyo, ako na lang yung suntukin nyo, ako na lang ipako nyo, pahirapan nyo, ako na lang yung tuyain nyo, ako na lang yung pahirapan nyo. Wag lang yung mga anak ko. Wow. Kaya sabi ko sa inyo, the very demonstration of motherhood is what Jesus did on the cross. This mother sacrificed. He didn't argue anymore. But in silence, she kept her silence, mga kapatid, and she sacrificed. Maging si Kristo man din. Kayo man din, mga kapatid, paratangan kayo sa isang bagay na hindi nyo ginawa at kayo ang naghirap. Anong iisipin nyo? Di ba magre-reklamo? Magtutulpo ako. Tatawag ako kay marami kang paraan para lumabas yung hustisya. Pero si Jesus Christ, mga kapatid, hinahagupit, hindi niya naman kasalanan. Pinapako, hindi niya naman kasalanan. Tinutuya sa binubugbog sa pinahihirapan sa wala naman siyang kasalanan. He kept his silence. And the sacrifice is within. Nagngingit-ngit siya, pero tinitiis niya. Naluluha na lang siya, naiiyak na lang siya, mga kapatid. Mayroon akong isang komentaryo, while Jesus Christ carrying the cross, tirik ang araw, may nagsabing isang komentarista, sabi niya ganun, you know that kind of temperature, that kind of suffering, si Kristo ng mga panahon na yan, nilalagnat na, inaapoy na ng lagnat. So, alam niyo naman tayo, mga kapatid, ang katawan natin, biologically, pag mayroong hindi maganda dito, tumataas ang presyon natin. Nilalagnat tayo. Inaapoy ng lagnat, mga kapatid, buhat-buhat yung krus habang hinahagupit. Tinitiis ng Diyos yun. Pwede namang, ayoko na! Mga bad boy kayo! Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Niyakap niya yung krus, hindi niya binitawan. Parehas ng pagyakap niya sa atin sa tuwing tayo ay nagkakamali. Hindi niya binibitawan yung krus, mga kapatid. Yakap-yakap niya pa rin, tinitiis niya pa rin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung pag-ibig ng Diyos, ang nagpapagaan ng krus. Pag-ibig ng Diyos ang nagpagaan ng krus.
Alam niyo, ang mga magulang, kahit ang mga nanay, kahit na kayo ay stress na, kahit na kayo hirap na, paano niyo ba-budgetin 100 pesos sa isang linggo? Hallelujah. Kahit anong milagro gawin niyo, kahit magaling ka sa mathematics, hindi mo talaga kaya mapagkasya yan. Tinitiis niyo. 100 one week. Kahit lugaw, di kasya eh. 6 anak mo? Hallelujah. Ang hirap. Tinitiis nyo. Pero alam nyo, tinitiis nyo bakit? Kasi mahal nyo yung tao. Mahal nyo yung mga anak. Mahal mo yung asawa mo. At mahal mo ang Panginoon mo. Grabe yung nangyayari, mga kapatid. She is okay to suffer. She is okay to lose her son than to see him dying. Okay lang sa kanya. Sige, sa'yo na yan. Huwag lang mamatay. Grabe yung ginawa ni Kristo sa atin. Ganon din, mga kapatid eh. Alam, pinagbibigyan tayo ng Diyos sa mga kapritsyo natin sa buhay. Ilang beses ka bang hindi nanalangin? Pero buhay ka pa rin. Ilang beses kang gumawa ng kasalanan. Ilang beses ka nagsinungaling. Ilang beses kang sumuway, pero buhay ka pa rin. Grabe yung kapritsyong binibigay ni Lord sa atin. Hindi yung pangungonsinti. Pag-ibig yun! Ang tanging hiling niya lang, sige, gawin mo yung gusto mo. But at the end of the day, please come to me. Kayo umaabot sa punto na dead end na tayo. Uy, wala na akong masulingan. Saan ako pupunta nito? And then you will remember God. Alam mo, pinapahintulutan na lang ng Diyos yung kapritsyo natin. Sige, gawin mo yan. Kasalanan yan eh. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero bandang huli, mayroon pa rin solution si Lord. Hey, I'm here. Sabi ng Panginoon. Pagod ka na, I'm here. Come to me, only that labor and heavy laden, I will give you rest. Bigyan kita ng pahinga. Sapagkat alam ng Diyos, mga kapatid, tayong mga tao, we don't really satisfy. Wala tayong satisfaction. Eh, Diyos nga, nabuhay mga kapatid sa mundo. Wala naman siyang iPad noong unang panahon. Wala rin siyang taxi, walang... naglalakad nga lang, di ba? Nanghiram pa ng asno, di ba? Nung siya ipapasok na sa Jerusalem, hiram ka ng sasakyan natin. Para lang matupad yung hula, di ba? So, nakasakay siya sa asno habang siya papasok doon sa Jerusalem. Yun yung araw ng palaspas, di ba? Sinaselebrate ng marami. Nakasakay siya sa asno. Saan yung asno? Saan kayo yung galing? Nanghiram lang po siya. Kay Pastor James. Nang sasakyan, pahiram nga Pastor James sa sasakyan. Papasok lang doon. Alam niyo, wala siyang sariling pagmamayari. Alam niyo kung bakit? Because hindi sinasabi ni Lord na huwag tayong magkaroon ng sasakyan, huwag tayong magkaroon ng mga magagandang bagay sa buhay. Pinapakita ng Diyos na, katulad niyo rin ako, but I am contented. Kontento ako kung anong meron ako. Basta may Diyos ako. Kasi pag may Diyos ka, you can have everything. You can just talk to the people and the people will give you. You can just talk to the people and the people will give you favor. Because you have God with you. Ang Diyos nakabackup pa sa'yo palagi, mga kapatid. Interview mo, Lord, ano magagawin? Ano masasabihin ko? Nakabackup si Lord sa'yo. Hindi ka matalino, hindi ka magaling, hindi ka achiever o ano man. Pero ang Panginoon, yung pabor sumasa iyo. Marami yung kilala, mga kontraktor, mga kapatid, hindi ba nakatapos ang pag-aaral? Pero kung kumita sila malaki, alam mo kung bakit? Kasi pinapanalangin nila yung bawat project nila. Kahit wala pa sa kanila, pinapanalangin, Lord, sana mapunta sa amin. Sana, Lord, tulungan nyo kami. And the God is backing them up. Napupunta sa kanila yung project. Kumikita sila, pinagpapala sila. Sino ba sila? Well, hindi sila mga achievers. Magiging mahirap ka ba pag si Kristo ang nasa iyo? No. Kasi pag tayo walang laptop, di tayo kontento. Pag wala tayong bagong cellphone, di tayo kontento. Pag wala tayong magandang trabaho, di tayo kontento. It's enough for you to have God. Jesus is all enough. Siya lang, enough na. And you will have all the favor in this world. Nasa iyong lahat ng pabor, mga kapatid. Lakasan natin yung palakpak natin sa Panginoon, mga kapatid. God is good. Imagine, she's willing to give up her son. Giving up, listen to me, brethren. Giving up is not a weakness. It's a divine strength. In the context of the story, kasi hindi ko tinuturuan kayo ay give up.
But in the context of the story, the woman gave up. Yung nanay sabi niya, sige, iyon na yan, wag lang patayin. She gave up. Yung kanyang pag-give up, mga kapatid, is not a sign of weakness. It's a divine strength. Maging si Kristo, mga kapatid. Hallelujah. He gave up himself to the cross. But it's not a sign of weakness. It's a sign of authority. It's a sign that He controls everything. She didn't demanded justice for her, but instead, she pleaded mercy for her son. Hindi niya sinasabing, dinaya ako ng kasama kong ito eh. Dinaya niya ako. Bigyan niyo ako ng hustisya. Hindi na siya nag-demand ng justice about her. Ang gusto lang niya mangyari, bigyan niyo ng habag yung anak ko, wag niyo patayin. Please, kahit na ako, wag niyo na akong pansinin. Pagkatapos ito, kahit palayasin niyo ako sa inyong kaharian, kahit ilayo niyo ako, okay lang, wag niyo lang patayin yung anak ko. Imagine the heart of a mother. Imagine the heart of Jesus, that He is willing to sacrifice just for us to have the mercy. Being a true mother, brethren, is not based in the possession, but it is based in the compassion. Look at the compassion of this woman to the child. Di bali na, wala ako. Di bali nang nakakalimutan ako. Di baling hindi ako napapansin. Basta ang anak ko napapansin. Imagine. Di ba? Pag ang katulad na karaan, ang daming nag-moving up, di ba? Daming gumraduate. Tuntua kayo, di ba? Mga nanay. Di ba? Yung mga suot, pangpamas. Di ba? Moving up lang yun, ha? Moving up ceremony para pupunta ka sa ballroom party. Grabe yung nanay. Oh. Haba, long gown. Tapos yung anak mo, isang ribbon lang. Oh. Graduate, yun lang nakalagay. Okay lang yun. Because that's the heart of a mother. You are so proud of your children. Ganyan ang Panginoon. Pag meron tayong achievement, proud si Lord. Hello? Di ba? Sumubra yung sukli na 5 piso sa jeep. Binalik mo sa driver. Si Lord, tuntuwa, anak ko yan. Anak ko yan. Yung iba kasi nung sumubra, Lord blessing. Blessing, Lord. Hindi blessing yun, di sa'yo yun eh. Balik mo. Si Lord, proud, para siyang nakalonggaw na nanay na proud na proud. Di ba, pinagtatawanan siya. Matin ako mga kapatid sa anak ko, ganun. Grabe mga nanay. Sabi ko, tirik na tirik yung araw. Pero grabe yung suot. Hindi ba sila naiinitan? Oh, grabe. Alam mo naman, pag public school, di ba, talagang walang air condition yan. Tolda lang, okay na. Talo-talo na. Talaga nang parang naaagnas yung mga makeup talagang. Sabi ko, nag-aagnas na din sila dito. Unti-unti na natutunaw. Talagang kung todo. Kasi proud sila eh. Kung meron man silang dadaluhan na proud sila, it's not birthday party. Kundi yung graduation. Bakit? Para pinapakita sa marami, anak ko to. Pinag-pray ko to. Pinag-aral ko to. Nagbenta ako ng maraming suman. Naglabada ako. Nagpaalipin ako sa iba. Para ipakita lamang sa inyo kung gaano ko kamahal yung anak ko. Sinusuportahan ko siya. Anumang medalya ang tinanggap niya. Meron man o wala. Sinusuport. That's the heart of a mother. Amen? Ganon din yung Panginoon natin. Kaya regardless of song leader ka dito o hindi, may ministry ka o wala, when you go to church and you listen to the Word of God and you responded to the words of the Lord, God is so proud of you. Kaya pag uwi mo sa bahay, di ba? Nakaabang na yung mga demonyito doon. Kasi galit sila sa mga proud si Lord sa'yo eh. Espiritu, hindi mo naman nakikita yan eh. Proud si Lord sa'yo, kaya yung mga espiritong kalaban, mga kapatid, nagngingit-ngit sa'yo. Kasi proud ang Diyos sa'yo. Pero hindi ka nila kayang kantiin. Hindi ka nila kayang galawin. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Pero naiinis sila sa'yo, binabato ka nila ng kung ano, stress, babatuhin ka ng paninira,
kung ano mga stress mo sa buhay. Because God is so proud of you. Pero huwag kang matakot. God is greater than them. Mas dakila ang Diyos kaysa sa kanila, mga kapatid. Greater is He that is in me than he that is in the world. Kaya dito, mga kapatid, kung papasinin natin, this is not about control. This is about the surrender. Diba, Pastor James? Yung bata, ibinigay niya na lang. Di ba dapat ko ikaw totoong, anak ko to eh. Kung papatay mo, patayin mo na rin ako. Ganun yun, di ba? Anak ko to, sige, kami ng dalawa, hatiin mo. Pamigay mo sa mga sundalo. Gusto mo, tagtarin mo kami. Di ba dapat ganun ang isang magulang? Pero siya, iba yung kanyang pananaw, mga kapatid. She gave up. Sige. Kasi, para sa kanya, being a mother is not about control. Listen, this is good. Serving the Lord is not about the control. You have the controls of ministry, you have the controls of everything. Remember, I learned this for many years, mga kapatid, ng paglilingkod sa Panginoon. Being a pastor, being a leader, or being a church member is not about the control. It's about the surrender. Kaya she gave up. Because giving up is surrender. Lord, di ko na kaya. I give everything to you. What's that? That's worship. That's surrender. Surrender is worship. Kaya binigay niya sa Panginoon yun. Binigay niya sa hari. Sige, mahal na hari. O, di bali na. Di bali wag na mapunta sa akin. Anak ko, basta. Sige lang, wag lang siya patayin. That's surrender. And every time you surrender, there is worship. And every time you worship, God is delighted. And every time God is delighted, there will always be miracles in your life. So don't quit surrendering. Huwag kang titigil sa pagsuko. Huwag kang titigil sa pag-surrender sa Diyos of everything what you have, mga kapatid. Anak mo, hindi mo kayang disiplinahin, mas malaki pa sa iyo. Pag sinaway mo, suntukin ka niyan, hindi black eye ka. Balyahin ka niyan, talsik ka. Malaki pa sa atin yan, paano natin yan disiplinahin? What we can do is to surrender. Lord, anak ko to binigay mo. But I cannot discipline this anymore. Physically. I surrender, Lord. I surrender this child to you. Binabalik ko siya sa iyo, Panginoon. Sinusuko ko siya sa iyo, Panginoon. Look what will happen. Look what will happen. God will do miracles. Because it's not about the control. Being parent is not about the control. Ako tatay, ang ulam natin ngayon munggo. Hindi, tay, gusto ko pritong. Hindi, basta munggo ulam. Ako tatay eh. Yung tatay, ika-ika. Tay, arthritis yan. Hindi, basta munggo, masarap. Being a parent is not about control. Being a pastor is not about control. Gusto ko maging pastor kasi si pastor, ganun-ganun lang siya, sumusunod yung mga tao. Kala nyo lang yun. It's not about the control. You know, every person na nakukonvert sa church, it's not because of the pastor. I will tell you that. Because hindi naman kami ang Diyos dito eh. Hindi rin kami ang boss dito. Lahat tayo alipin ng Panginoon. Bawat isang kalawang nakukonvert sa church, it's because of God. Hindi mo pwedeng sabihin, si pastor kasi ang galing kasi niya mag-preach, kaya, hallelujah, kilabutan po kayo, huwag yung sasabihin yan. Because being a pastor is not to control, but to show how people should surrender their life to God. Kaya yung pastor, kung hindi marunong mag-surrender sa Panginoon, ano ituturo niya sa membro? Hindi marunong umamin ng mali yung pastor, ano ituturo niya sa membro? Yung pastor gusto palagi, tough yung tingin sa kanya, maayos, tough yung decision. Anong matututunan mo dyan? Pero yung pastor, marunong magpakumbaba, marunong lumuhod, marunong umamin ng pagkakamali. Hangaan mo yung pastor na yan, sapagkat yung kanyang karanasan, yun yung ituturo sa inyo, yun ang ituturo sa atin, upang tayo makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Kaya masyadong believe sa mga tough. Si pastor kasi
kilabutan kayo. Hindi ganoon ang pastor. Hindi ganoon ang pastor. Ang pastor ay unang nangunguna, ipakita sa atin kung ano ang dapat gawin. Magpakumbaba, magsisi, yan ang dapat ipakita ng pastor. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Now, before I end, sabi ni Solomon, she is the mother. Kaya doon ko kinuha yung title, Pastor James eh. She is the mother. Wala nga naman, he is the mother. He is the mother, lalaki yun eh. Transgender pala yun. Patay tayo dito. Kaya, she is the mother. Babae, ibig sabihin na hindi lalaki. Pero how Solomon discerned that the person is the true mother? How Solomon discerned that? Solomon discerned the truth and sacrifice. Listen, maganda ito. Ang isang totoong magulang o isang nanay, totoong nanay, nadidiscern sa kanya ang katotohanan at ang sakripisyo. Yan ang madalas nating hindi nadidiscern sa tao. Pag tumingin lang tayo, magandang kasuotan ni sister, magaling tong nanay na ito. May tiningnan yung bahay na ko, malinis yung kusina. Magaling na nanay ito. Pag upo sa sala, mabango, hindi amoy prito. Magaling ang nanay dito. Sorry mga kapatid. Huwag kayo papasok sa bahay namin, amoy prito. Magulo bahay namin. Pero salamat, may nanay na nag-aasikaso. It's not about, yun ang maling discernment natin minsan eh. Nadidiscern natin sa panglabas. Pero hindi po yun mga kapatid eh. Solomon discerned not the outward, but the inner man. Amen. The heart of the mother. Habang nagsasalita yung dalawa, nagtatalo sa harapan niya, tinitinan niyang maigi. At sabi nung, sige, hatiin na yan. Sige, tagal-tagal naman, hatiin na yan. Sabi nung Saul, mahal na hari, wag po. Sa kanya na lang po. That's the truth. The truth is being exposed. Sa panahon ng kagipitan, mga nanay, mga kapatiran, lumalabas yung totoong tayo. Sa gitna ng kagipitan. Sa gitna ng kagipitan ng nanay, sabi, no, ang lumabas sa kanya nung piniga siyang maigi, ang lumabas sa kanya pag-ibig. No, mahal na hari, kanya na lang po yan. Huwag lamang patayin ng bata. Solomon discerned the heart. In 1 Samuel chapter 16, verse 7, as mentioned, the Lord said unto Samuel, look not unto his countenance, or unto the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth. Ang Diyos pag tumingin, hindi katulad ng pagtingin ng tao. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Kaya sa panahon, mga kapatid, na tayo ay nasa matinding pagsubok, sa matinding pressure ng buhay, huwag tayong magsasawang ipakita kay Lord yung totoong laman ng puso natin. Di baling mahirapan ka, di baling magbale-balento ka dyan sa pagsubok, pero kapag ikaw humarap sa Diyos, dapat may puso kang pure, mga kapatid, at ang puso mo ay may tamang motibo. Umiyak ka na lang sa panalangin, umiyak ka na lang sa paghingi sa Diyos ng tawad, umiyak ka na lang sa Panginoon sa paghingi ng tulong. Nakikita ng Diyos ang laman ng puso ng tao. Everybody say amen. Amen. This is not Solomon's wisdom. I tell you, brethren, this is not about Solomon. This preaching is about God uses the mothers to expose the truth. Hanga tayo kay Solomon. Given na yan eh. Talaga may wisdom si Solomon eh. Pero dito, hindi nga pinangalan ng Pastor James yung dalawang babae. Hindi importante sa Diyos kung anong pangalan ng taong yun. Ang importante, pinalalabas ng Diyos dito kung ano yung totoong puso ng isang nanay. Ng isang magulang, mga kapatid. The truth about those who are willing to let go will receive their justice. This is about letting go.
Kung may problema kayo, mga kapatid, na, alam niyo, magmula ang bata, kapit-kapit nyo na. Lola na kayo, yung pa rin kapit-kapit yung problema. May mga pagkakataon na minsan lang, Lord, i-let go mo. Huwag mong, mamamatay ka na lang, hawak-hawak mo pa rin yun. Let it go. Yung mga sama ng loob, lalo yung sa mga awayan ng mga magkakapamilya, awayan sa lupa, di ba? Awayan sa ari-arian. Naku, mga kapatid, lalo sa probinsya, naku, nagtatanim. Sa Cavite, tataniman ka ng kawayan. Hanggat nabubuhay ang kawayan, nabubuhay ang kanyang galit sa iyo. Tanong, kailan ba namatay ang kawayan? Nakakita ba kayong kawayang namatay? Maliban na putulin? Kalbuhin mo yan, maya-maya, tutubo na naman yan eh. Eh, makabitenyo, sabi nila, tataniman namin kayo ng kawayan. Grabe naman yan, grabe tinding galit mo. Mayroon bang ganong Kristiyano pa ngayon? Huwag na po tayong ganon, mga kapatid. Let it go. Hayaan mo ang Diyos humusga sa kanila. Ano, masarap mabuhay na kahit na, di ba, asin, kanin, di ba, kinakain mo, mayroong konting liempo. Kala mo naman mahirap yung pala. Di ba? Hindi. Kahit na magdildil tayo ng asin, ibig sabihin, pagpayapa tayo, ang sarap mabuhay, mga kapatid. Inisip kong maigi, ilang funeral service na rin na naatinan ko. Tinitingnan ko, kahit mga dakilang tao sila, tinitingnan ko yung funeral service, sabi ko, ito rin pala ang babagsakan naming lahat. Isang linggo kang iiyakan. Pagtapos nun, kalilimutan ka na. Kahit gano'ng kadakila si Jose Rizal, umiiyak pa rin ba kayo kay Jose Rizal ngayon? Eh, Rizalista ka kung gano'n. Pero hindi ba? Dakila siya. Ganun lang. Tapos, part of the history. Pero, you will not live continuously together with them. Hindi ka mabubuhay araw-araw kasama sila katulad nung unang panahon na buhay sila. Magiging istorya na lang sila. Ang sabi nila, magiging kwento ka na lang. Alam mo, dati, si brother, ganun na yun. Kwento ka na lang. Wala nang pakiramdam ng kwentuhan na lang. Ay, wala yan kay brother ko. Payabangan, pero wala na, kwento na lang tayong lahat. Naisip ko, sabi ko, isang araw, din pala ang punta naming lahat. Pero alam niyo, gusto ko mag-iwan ng magandang kwento. Na yung mga kaapu-apuhan ko pag pinagkwentuhan ako. Alam niyo, si Lolo Billy niyo? Ganyan. Masarap magkwentuhan pag yung ang inaalala ng mga apo mo ay yung kabutihan, yung nagawa mo. Alam mo, si Lolo Billy, hindi papayag yun na hindi tayo nagsisimba. Naku, papaluin ka nun. Si Lolo, talagang ano yun. Pag sinabing linggo, simba, oo. Lalo na si Lola Jeremy. Mga lolo't lola na. Wala, kwento na lang tayo eh. Wala. Ano ba pipiliin nyo? Kwento na lang tayo eh. Ang mga apo-apo na natin nagkukwentuhan dito sa simbahan eh. Diba? Grabe yun. Si Lolo Billy, pag tumugtog din ng bass guitar yun, kumakanta pa yun. Ang sarap iwan yun sa pamilya. Diba? Kasi iwan yung hinanakit, sama ng loob. Lolo ko, wala yun. Pakitang tao lang yun. Mabait lang pag sa simbahan. Ay, mahirap na kwento yan. Diba? Ang hirap na kasi kakalat yung mga kwento na yun, mga kapatid. Pero I'm trying to say is this, before I end. Let us leave them a good legacy. Let's leave them. In what way, Pastor? Paano, Pastor? Just by loving God. Mahalin mo lang ang Diyos ng todo. I-commit mo lang ang sarili mo sa Panginoon, everything will follow eh. Susunod yan. Kaayusan ng pamilya, kaayusan ng mga anak. May mga struggle ang mga magulang. Alam ko, may mga struggle ako sa anak ko. Pero hindi namin kayang kumprontahin eh na, ikaw, ganito. Wala, luluhod ka na lang eh. Panginoon.
Ayaw kong mamutawi sa kanila yung galit. Ayaw kong marinig sa kanila na nagagalit ako. Ano bang gagawin ko, Panginoon? Ang battle, minsan nandun na lang sa Panginoon. Leave them that legacy. Si Pastor Fred de la Cruz, yung pastor ko. Bishop na ngayon, mga kapatid. Ang anyang anak ngayon ang pumalit na pastor. Si Pastor Eli. Totoy kung tawagin ko kasi ako pa yung kasama nila dati, mga Totoy pa sila eh. Totoy. Sabi niya sa akin, kwento sa akin, alam mo, Pastor John, may isang araw, si Papa, nakita ko, bumangon ng madaling araw, umiiyak. Nung kinabukasan, ganun din, Pastor. Everyday niya nakikita ang tatay niya. Umiiyak. Parang may struggle sa prayer. Paglipas ng ilang panahon, hindi niya alam siya palang yung pinagpipray. Kaya pala struggle. Kasi barumbado si Tutoy, si Pastor Eli. Ano yun eh, iba yung ano niya, iba yung takbo niya eh. Iba yung basta, iba yung gusto niya mangyari. Pero dahil sa prayer ng tatay. Yung pastor na, mga kapatid. Kayanin ba ni Pastor? Si Pastor Fred, hindi siya yung confrontational na person na, kumprontahin ka, hindi. Dinaan ng pastor sa panalangin. Lord, anong gagawin sa anak na ito? Panginoon, tawagin mo siya. Ano mo nangyari? Tanungin niyo sa buhay ni Pastor Eli. Ang dami niyang ups and down. Ang ending niya, Pastor. Kung hindi dahil sa isang magulang na nag-iwan ng marka sa pagitan ng kanyang tuhod at ng lapag. Nakabaod palagi ang kanyang tuhod sa panalangin. Walang ba magagawa? Ang magagawa mo kahit may pera ka, matalino ka, hindi mo kayang baguhin ang puso ng isang tao. Kung nakatakda na yung tao na yung gusto niya maging barumbado sa buong buhay niya, hindi mo kayang baguhin yun. Pero yung tuhod mo, mga kapatid, at yung lapag na yan, pag naglapat yan, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, pati mga anghel natataranta kung paano gagawin ang pagbabago sa taong ito. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos, hallelujah, ang siyang mananaig dun sa taong pinapanalangin mo. That's how prayer powerful. Ganun ka makapangyarihan ang panalangin. This is not about Solomon, brethren, but this is about the wisdom of a mother. Let me tell you this. It is the mother who guided Solomon. It's not Solomon who guided, hallelujah, them. It is the mother who guided Solomon. It is the love who preserved the life of the child. The mother is the story, has no name, as I mentioned, but she will never be forgotten. Ang nanay na walang pangalan, hindi kalilimutan. People might don't remember your name, but the way how you love your children and the people around you will remain. Brethren, before I end, let me tell you this. Keep on sowing love. Palagi kayong magtanim ng pag-ibig. Sapagkat habang tayo nagtatanim ng pag-ibig, nag-e-echo ito sa eternidad. Alam niyo ibig sabihin ng echo? Bili! Para. Bili mo ko. Grabe yun. Echo yan. And every time you do good, and every time you love people, and every time you love your parents, you love your children, you love your church, you love your pastor, and every time na mayroong expression of love, nag-e-echo yan sa eternidad. Yun yung basis ng Panginoon, mga kapatid, sa reward niya sa atin. Di ba mayroong judgment seat of Christ? Di ba the rewards are being provided sa mga taong naglilingkod sa Panginoon? Doon mag-i-echo yun. Doon mo marireceive yung reward mo. So in every time there are challenges, brethren, please keep on sowing love. Because love shapes not just the children, but families. God, hallelujah, shaped not just the children, but the families, the churches, even the nation. And every time you express your love, you are demonstrating God to others. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alam nyo, yung simpleng pagpapatawad. Alam nyo, isang kahinaan ng isang nanay, anak. Minsan, ang kahinaan ng nanay, hindi na yung asawa eh. Kaya mga tatay, sorry tayo. Ang talagang nasa puso nila ay mga anak. Minsan, mas matimbang ang anak kaysa sa tatay. Pag ang anak nang humingi, ang nanay magbibigay. Pag ang tatay humingi, ang nanay nag-iisip. Teka lang, bakit humihingi siya? Bakit kaya?
Pero ang anak, mga kapatid, hindi pa nga humihingi, binibigyan na eh. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kahinaan ng inyong mga magulang ay ang inyong mga anak. Pag may pagkakataon, mga kapatid, there was one time, this is my personal story, mga kapatid. I will not mention names, but there was one time, may isang magulang na nagpa-counsel sa akin. And she told me, sabi niya, Pastor, sobrang stress na ako dito. Ano bang pwede kong gawin? So, kwento niya sa akin lahat. To my conclusion, mga kapatid, sabi ko, mukhang dapat nga siyang ibukod. Ibukod. Alam niyo, sabi ng nanay sa akin, Pastor, umiyak sa bigla. Pastor, kung meron man akong gagawin sa tanang buhay ko, ayaw na ayaw ko, Pastor, na mawala sa poder ko ang mga anak ko. Bigla siyang umiyak. Nagulat ako, mga kapatid. Hindi ko, mali yata ako Kamali ako ng sinabi ko Umiyak siya. Pastor, di bali na. Di baling masaktan ako, Pastor. Di baling anong gawin niya sa amin, Pastor. Basta ayaw ko lang aalis siya sa poder ko, Pastor. Please, Pastor, yan ang ipanalangin natin. Ayaw kong aalis siya sa poder ko, Pastor. Hindi ko kakayanin, Pastor. Umiyak siya lang iyak. And then, nabagbag ang puso ko, mga kapatid. Umiyak akong kasama niya, mga kapatid. Sabi ko, ito ang tunay, ang puso ng isang tunay na nanay. Kahit gaano kasama ang anak. Kahit gaano kasuwail ang isang anak. Pag ang nanay, mga kapatid, ay umibig, kahit anong ginagawa ng anak, patatawarin niya. This is the same message that I want you to understand today, brethren. That Solomon said, she is the mother. Because the true mother pleaded mercy for her child. Because the true mother will always felt compassion for her child. Because the true mother thinks not about herself, but about her child. But the true mother surrenders instead of controlling. Because the true mother might have not a perfect life, but have a perfect love. Maaring walang perpektong nanay, walang perpektong buhay ang isang nanay, pero meron siyang perpektong pag-ibig para sa kanyang anak. Solomon said, she is the mother because she discerned love, and love proceeds truth and sacrifice. Brethren, today, I don't know your struggles. I don't know your problem. I don't know your silent battles, brethren. But don't forget this today. God is not defining you with your past. Hindi nakatingin ng Diyos sa iyong nakaraan. He is not defining you of your failures. He is not defining you of your wrongs. Even your sins. Hindi kanya tinatatakan o minamarkahan. He is not defining you of your past. If you are struggling today because of your past, maybe this sermon is for you. Maybe the Word of God is telling you today, stop thinking about your past. Think about your love. Think about your heart. I don't know your desires, brethren. I don't know your prayers. Hindi ko alam ang laman ng inyong mga panalangin sa umaga, sa gabi bago kayo matulog, sa panahon na kayo nagpapahinga. Hindi ko alam ang mga buntong hininga ninyo sa Diyos. But don't forget, it's not about the control. It's about the surrender. If you will try to control everything, you will be discouraged. You will be disheartened. Don't try to control everything. Because we cannot control everything. But you can control your surrender. You can decide your surrender. You can decide your worship. You can decide on your praise. You can control that. Oh, Jesus.
Kung may mga bagay ka na hindi mo mabago-bago, makontrol-control, hallelujah. It's time for you to quit controlling. It's time for you to surrender. Give it to God. Hayaan mo siya ang gumawa. Hayaan mo siya ang kumilos. Hayaan mo ang Diyos magbigay ng milagro. I don't know. I don't know what you are trying to hold on today. Hindi ko alam kung ano yung hawak-hawak mo ngayon na hanggang ngayon hindi mo mabitaw-bitawan. Prinsipyo ba yan? Paniniwala ba yan? O ano man yan? But something is going to happen when you start to let go. When you start to surrender. When you start to bring it to the altar of the Lord. Bakit hindi mo ilagay yan sa altar ng Diyos? Bakit hindi mo ihandog sa Diyos? Bakit hindi mo ilapag sa kanyang altar at sabihin mo, Panginoon, ang tagal ko ng hawak ito. And I don't see any progress sa buhay ko. Now, Lord, I'm leaving this to your altar. It's high time for me to leave this and to forget this. Give me peace, Lord. Blessings, favor, as I leave these things. God, I believe in you and I trust you. And I'm here today, Lord, hallelujah, to show you my love. I thank you, Lord. I'm putting now this to your altar. Can we come to the Lord today? Can we come to Him? Hindi ko alam ang laman ng puso mo, but can we come to Him today? Can we surrender to Him today? Come on. Oh, hallelujah. I feel the presence of the Lord in this place.